Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kinabukasan sa Apex Hospital, nag-uusap si Lynette at Giselle at gustong mag-apologize si Giselle kay Lynette dahil doon sa kanilang nangyari sa kanila ni Robert. Dahil nga daw siya ang nagsabi kay Robert na baka naman pwedeng gumawa ka ng paraan at kung bakit inattempt niya na halikan si Lynette. At tinanong naman ni Lynette si Giselle kung ano naman ang kinalaman niya doon. Sabi naman ni Giselle kay Lynette na siya ang nagsabi kay Robert na habang hindi pa kayo kasal ni Carlos, baka naman may pwede kang gawin kesa naman pagsisiyan niya sa huli na wala siyang ginawa. At nagulat naman itong si Lynette si sinabi ni Giselle, kaya naman na yon ay humingi ng sorry itong si Giselle kay Lynette. Hindi naman nagalit si Lynette kay Giselle, bagkus ay tinapat na din ni Lynette si Giselle na wala na daw siyang nararamdaman para kay Robert at si Carlos na ang mahal niya. At natutuwa naman itong si Giselle para kay Lynette kasi mabilis nang magpatawad itong si Carlos at di man lang nagawang magalit sa kanya. Pero ang hindi alam ni Giselle ay nagtayo at sinaktan na siya ni Carlos at tinatago nilang ito sa kanila. Kaya sabi na lang ni Lynette kay Giselle, tama kayo ma'am, hindi namin napag-usap na pag-aawayan niya ni Carlos at naiintindihan naman ni Carlos na hindi naman niya kagustuhan yung nangyari at kung mahal mo yung isang tao, madali niyong tanggapin ang mga bagay-bagay. Nilanang naman ni Giselle kung kamusta naman daw ang relasyon ni Carlos at Annalyn. Sabi naman ni Lynette, bakit naman po sila hindi mabiging okay? Eh di ba nga kasi si Annalyn na nag-set up nung picnic niyo, kung hindi sa kanya, hindi mangyayari ang Kaya, alala itong si Giselle para kay Annalyn, baka siya ang sisingin ni Carlos sa lahat ng nangyari. Samantala sa office ni Doc Carlos ay nagtatalo pa din sila ni Annalyn at galit na galit itong si Carlos kay Annalyn dahil iniisip ni Carlos na si Annalyn ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang engagement party nila ni Lynette. Kaya ang sabi ni Annalyn kay Doc Carlos ay hindi naman niya ginusto yon. Ang gusto lang naman niya ay makabandi ang nanay at tatay niya kasi bihira lang naman mangyari yon. Pero sarado talaga ang isip ni Doc Carlos at sinabi niya kay Annalyn na gusto mo pa din silang magkatuluyan at si RJ lang ang gusto mo para sa nanay ni Hit mo. Pagalit na sinabi ni Dr. Carlos kay Annalyn. Kaya nga ang sabi ni Annalyn kay Dr. Carlos, noon gusto ko magkabalikan sila pero ngayon hindi na kasi matagal ko nang tanggap na hindi na sila para sa isa't isa at hindi na kailanman mamubuo ang pamilya namin. Gusto ko lang naman din maging masaya ang nanay Lynette niya. At masaya na siya para sa kanyang nanay Lynette kasi nga may nagmamahal na sa kanya at ikaw yun, Carlos. Subalit tinawanan lang si Carlos ang mga sinabi ni Annalyn at hindi niya ito pinaniwalaan. Magkaiba ang sinasabi mo sa ginagawa mo at hindi pa din pinapaliwanag ni Annalyn na totoo ang sinasabi niya sa kanya at nasigawan siya ni Dr. Carlos at pinabalik na siya sa kanyang trabaho. Wala nagawa si Annalyn kundi ang lumabas na lang at habang si Dr. Carlos naman ay naiwan na punong-puno ang galit para kay Annalyn at itinapon niya ang pagkain na dala para sa kanya ni Annalyn. Samantala sa bahay ni Giselle, magkausap sila ni Lynette at tinatanong ni Giselle kung natawagan na ba daw siya ni Oben kasi pati nga daw itong si Annalyn ay tinatawagan ni Robert pero hindi naman daw sinasagot. Ang sabi naman ni Lynette, bakit naman siya tatawagan ni Robert wala naman silang dapat pag-usapan. Sabi naman ni Giselle, gusto pa lang makausap ni Robert at si Annalyn baka kasi nagtatampo ito sa kanya. Kaya sabi ni Lynette, deserve naman ngayon. Sabi naman ni Giselle, sa bagay hindi mo binawan masisisi si Annalyn kasi ayaw niya na din ng dulo. Kaya lang itong si Moira ay masyadong pinapalaki. At ang pinagtataka din ni Giselle ay kung bakit ayaw nilang tigilan ni Moira. Samantalang wala naman siyang napapala sa mga ginagawa niya. Sabi naman ni Lynette, meron po kasi gusto niyang mag-suffer din ang lahat ng tao gaya ng pagsasuffer niya na yon. Kaya nagalit itong si Giselle at naisip niyang dandagan pa ang paghihirap ni Moira. Ang gagawin nila ay tatanggalan nila si Moira ng yabang at tapang. By removing one of those important reasons why she feels unreasonable and unattachable. Dahil sa special power o authority na ibinigay sa kanya ni Oben. By doing that, mawawalan siya ng mga kaibigan, mawawalan siya ng hospital at mawawalan din siya ng powers. Uunti-untiin natin si Moira hanggang sa wala nang matira sa kanya. Sabi naman, Lynette,
Ayaw na nga niyang sumali kasi nga, kotang-kota na siya kay Mora. Sabi naman ni Giselle, huwag kang mag-alala. Hindi ka kasama dito. At biglang nag-alala si Giselle sa kanyang papa para sana magkita sila pero hindi naman sinasagot ang tawag niya. Nag-alala na din si Giselle at yung net kung nasaan ang papa niya. Kinagabihan sa Apex Hospital habang nag-uusap ang mga nurse tungkol sa nangyari sa engage ng party at kung kailan nga daw titigil itong si Moira sa mga pinagagawa niya. Ang hindi nila alam at namalayan ang pagdating ni Moira, kaya narinig sila ni Moira na siya ang pinagchichismisan kung kaya't nagalit sa kanila si Moira. Sinabi ni Moira na titigilan daw siya kapag napahirapan niya na ang lahat ng tao na nagbigay sa kanya ng bad vibes. At kung hindi nga daw sila titigil, ang mga nurse sa pamumunutan sa kanya ay sisiguraduhin niya na ang mukha nila ang ilalampaso niya sa tiles ng hospital. Kaya sabay sigaw sa mga nurse na bumalik na kayo sa mga trabaho niyo. Kundi kayo ang itatapon sa basurahan. At tumalikod na nga itong si Moira. Subalit may biglang pumatid sa kanya at saktong napasugsum ang mukha niya sa basurahan. At galit na ang tanong kung sino ang pumatid sa kanya nang biglang tumayo si Joselito ang tatay nila Robert at Giselle. At nindang laki ang mata ni Moira nang makita niya si Joselito. Sabay sabi ni Mora, "Ako, may reklamo ha?" Sabi naman ni Joselito, sumagot si Moira na, "Buhay ka pa palang matanda ka." At lalo pang inasam niyang sinita si Moira dahil kinahawakan niya sa mga bodyguard niya si Moira para sana lupitin ang dila niyang makabili. Natakot naman itong si Moira at nantawa na naman ang mga nurse habang pinaglalaroan niyang sinito si Moira. Nalaman na niya sinito ang lahat na kademonyohan na ginawa niya kay Robert. At galit na itong si Moira kay sinito matapang lang daw siya dahil may bodyguard siyang kasama. Dapat lang, sabi naman niya sinito, kailangan niya magandang humarap sa isang hanimaw na katulad mo. At baka itulak niya din si sinito sa hagdan tulad ng ginawa niya kay Robert. At tuloy ang sagutan nila habang pinapanood sila ng mga nurse. Hindi papayag si sinito na mapunta kay Moira ang pag-aari ng hospital at handa siyang labanan si Moira sa lahat ng paraan. Lalo't alam na niya na pinalayas na si Moira sa bahay ni Robert. Kaya't alam mo na kung ano ang sisinod na gagawin. Dito nga ay sinabi niya sinito kay Moira na nagsisimula pa lang ang karamamo mo. Abangan mo kung ano pa ang darating sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Moira, sabay alis na lang. Sabay ng tawanan ang mga nurse at si Joselito. Samantala si Annalyn naman ay kausap ang pasyente sa kwarto at tinatanong siya kung noong pasyente nila kung ano na ba daw ang findings nila sa kanya. Pero ang sabi ni Annalyn kay Dr. Sabi ni Annalyn ay si Dr. Benitez na lang nga daw ang magsasabi sa kanya pero nagpumilit ang pasyente sa kanya na siya na lang daw magsabi kasi alam naman niya na siya ay isang young genius na katulad ng kanyang tatay Roberts na kahit hindi mo tanong ay sumasagot. Walang nagawa si Annalyn kundi ipaliwanag sa pasyente ang gagawin sa kanya bago pa man ang operasyon. Kaya't napahanga niya na naman ang pasyente sa galing ni Annalyn at sinabing anak ka nga talaga ni Dr. Nyan. Saway lang ipagkismang ito kay Annalyn. Sa Eastridge Hospital naman habang nasa meeting room sila Doc Carlos, Doc Lindon at Annalyn ay ipinapaliwanag ni Doc Carlos ang gagawin nilang operasyon sa pasyente. Ito nga ay nagsuggest si Annalyn kung anong pwede nilang gawin kung sakali magkaroon ng komplikasyon o problema sa operasyon at dapat na nga din daw gamitin nila ang modern technology. Pero itong si Dr. Carlos ay masyadong pinipersonal si Annalyn. Pinamumukhaan niya na mas magaling siya dahil mas madami siyang pasyenteng nagamot at hindi tulad ni Annalyn na wala pa kahit isa. Huwag nga daw magmagaling si Annalyn kasi wala pa siyang napapatunayan at siya ang consultant ng mga doctors kaya siya ang nasusunod. Mangiyak-ngiyak na nga itong si Annalyn sa mga pinagsasabi ni Dr. Carlos. Kaya naman hindi na napigilan ni Doc Lindon na sabihin kay Doc Carlos na ang sinasabi lang naman ni Annalyn ay nagsasuggest siya at hindi mo kailangan pagsalitaan ng kung ano-ano. Pero nagalit pa rin si Doc Carlos at sinabihan si Annalyn na hindi niya kailangan magpasikat. Kaya tumahimik na lang si Annalyn at biglang umalis. Samantala, nag-uusap naman si Moira at Zoe sa labas ng hospital at sinabihan niya si Moira na hindi maganda ang pupog niya sa pagbabalik ng kanyang lolo Pepe. Alam niya, babawiin nila ang lahat kay Moira. At hindi naman papayag si Moira na mangyari yon. Malakas ang loob niya kasi hawak niya ang SPA na pinirmahan ni Robert noon. Pero hindi pa rin mapalagay itong si Zoe kasi alam niya na babawiin nila ang lahat kay Moira. At sinabihan si Moira ni Zoe na umuwi siya sa bahay
para kunin ang dokumento bago pa sila maunahan ni Robert. Pero hindi pwede si Zoe kaya si Moira na lang ang nagpunta sa bahay ni Robert at naabutan niya ang katulong na ayaw siyang papasukin dahil ibinini ni Robert na bawal na siyang pumasok si Moira sa bahay nila. Pero walang nagawa ang katulong kaya nakapasok pa din itong si Moira at hinanap agad ang dokumento. Samantala, sa bahay naman ni Giselle habang nag-uusap sila ng kanyang tatay na si Joselito tungkol sa SPA kung maaaring at kung anong maaaring gawin ni Moira sa kanila, kailangan nilang makuha yung dokumento sa lalong madaling panahon bago din sila maunahan ni Moira. Madami pa tayong aabangan na tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.